You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Elder J.R. Bernabe and Elder Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about Climbing God's Plans for You, Part 1. Welcome po sa panibagong episodes ng The Climb. Ito po ay isang segment under po ng program na ang Kabanal-Banalan na ipinaglilingkod po ng Most Holy Church of God in Christ Jesus. Una po sa lahat ay gusto po naming magpasalamat sa lahat po ng mga listeners, mga nanood, kahit po mga nag-comment at nag-share ng mga nagdaang episodes po ng program na ito. At ngayon po, we are very delighted and very excited po kami na i-share po sa inyo at makasama po kayo sa mga panibagong usapan natin tungkol sa mga pananampalataya at sa salita ng Diyos. At for the whole month of June, ang ating pong tatalakayin ay tungkol po sa Climbing God's Plans for You. Ang pag-abot natin sa mga plano ng Diyos para po sa atin. Binabati din po natin ang mga newly graduates dahil po sa kanilang mga efforts, sa inyo pong mga pagsisikap na ginawa. Kaya sa tulong ng Panginoon, nakapagtapos kayo at very proud po talaga ang inyong mga parents at gayon din po sa lahat ng mga members sa Most Holy Church na mga gumraduate at sa lahat po ng mga audience namin na bagong graduates at tumanggap ng mga recognition, binabati po namin kayo. At napaka-timely nitong atin pong topic, gaya po ng sinabi nyo. Very timely kasi ito yung panahon na bumubuo na naman ng mga panibagong pangarap, nagkakaroon na naman ng mga goals na gustong ma-achieve o gustong maabot. Hindi lang ng mga estudyante na graduate. Congratulations po uli sa inyong lahat. Kundi kasama na rin yung mga magulang, yung mga kapatid o mga kamag-anak na kasamang nangangarap sa pagkakataon na to. At in fact, hindi lang during season ng graduation na nagkakaroon ng mga pangarap na gusto tayong maabot. Pwede nating sabihin na it is a part of our daily lives. Yung magkakaroon ka ng tinatanaw, mga gusto mong makamit, mga gusto mong marating, at lahat ng iba't ibang mga pangarap o plano, lahat ng yan nagfo-fall dito sa topic na to. Tama. At sa tulong po ni Lord, didiscuss natin ngayon, no? Yung importance of having goals, plans, and dreams. Tama. Gano'n nga ba kaimportante ito para sa buhay nating lahat? Or pwedeng sagutin muna natin din yung tanong na importante nga ba talaga na magkaroon ang isang tao, regardless ng kanyang status sa buhay, mahalaga ba sa isang tao na meron siyang pangarap? O baka pwede namang wala na lang? Magandang masagot to, no? Kasi kung ano ba talaga yung will ni Lord tungkol sa pagkakaroon ng goals, ng pwede dreams. Ba talaga pwede na ba talaga magkaroon tayo ng plano? Kasi ang base naman natin, syempre, para ma-validate natin na tama itong lahat ng ating mga dinidiscuss, syempre, kung ano yung teaching ni Lord through the Bible. Tama. So, basahin ko lang itong nasa 16:3 ng Proverbs. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Oo, siguro dun sa part na yan, mag-focus tayo dun sa dulong part ng verse. Ulitin ko lang sabi dun, and He will establish your plans. So, dun pa lang sa verse ay pinapakita na kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon natin, yung kalooban ni Lord tungkol sa pagkakaroon natin ng plano. Kasi sabi nga natin kanina, halos lahat naman ng tao merong plano. Meron tayong kani-kanyang goals. Kaya nga may mga pagkakataon, tawag natin doon mga short-term goals. Mga plano na plano nating ma-achieve sa mas maiksing panahon. Meron din naman mga long-term goals. May mga plano tungkol sa relationships, tungkol sa plano ng mag-asawa. Financials. May plano tungkol sa financials. May plano tungkol sa iba't ibang mga bagay. May mga personal plans din tayo para sa ating sarili. At ang lahat ng yan, plano. So, inaalaw ba talaga tayo, based dun sa verse na binasa natin, ay merong pagpayag ang Panginoon? Kasi doon pa lang, pagka hindi niya na inaalaw o against na doon sa will ni Lord yung pagkakaroon natin ng plano, hindi na siya tutulong. Tama yon. At may hugot ang marami dyan. Sabi nga, libreng mangarap. No? Libreng mangarap. Libreng mangarap. Pero
bago pasabihin ng marami yan, talagang sa verse na binasa natin, talagang pinapakita na ina-allow talaga ng Panginoon na magkaroon tayo nito. At hindi lang yon, yung assurance na tutulong siya kapag ginagawa mo na yung mga goals and plans mo sa buhay. Tama, kasi yun yung unang kailangan na ma-establish muna natin na pwede tayong mangarap at tayo ay ini-encourage din ng Bible na magkaroon tayo ng something to look forward to sa buhay na ito. Kasi aminin man natin o hindi, yung pagkakaroon natin ng mga pangarap, meron talagang mabuting dulot yan sa buhay natin. Napakaganda nun, di pa ba? Kasi para ma-encourage tayong lahat na mangarap, mahalaga muna maintindihan natin ano ba benefits niyan, di ba? Kapag may goal ka, kapag may pangarap ka, ano ba nagagawa niyan sa buhay ng tao? Pwedeng isama natin dyan, you become motivated. Di ba? Kasi pagka meron kang gustong abutin, definitely, kung meron kang gustong abutin, definitely, magkakaroon ka ng additional drive para magsipag, para magsikap, para maging ready ka sa sacrifices at yung lahat ng mga bagay na yun. So in other words, it's an added motivation. Okay. So bukod doon, 'di ba? Sabi mo nga, inspiration, motivation, yan ang mga benepisyo talaga eh. Pagka meron kang dreams pag may goals ka, bukod doon yung nagkakaroon ng purpose eh. Ang pangarap nagbibigay sa atin ng purpose and direction sa buhay. Di po ba? Nagtuturo yan kung saan ka ba dapat mag-focus? Diba? Ano ba yung mga steps na dapat mong gawin para makamit mo tong goals na to, tong mga pangarap mo na to? May mga pagkakataon yung benepisyo ng pagkakaroon ng plano, it goes beyond personal eh. Hindi lang natatali doon sa taong nangangarap. Kasi may mga pagkakataon na halimbawa, yung pamilya o kahit doon na lang sa mag-asawa, yung mag-asawa na united sa isang goal, nagiging mas united din sila. Mas nararamdaman nila na nagtutulungan sila. Tama. Mas nararamdaman nila sa isang family na meron silang tinitignan na isang pangarap. Mas nakikita nilang nagiging bonded sila, mas nagiging united sila. Mas nakikita yung pagtutulungan doon sa grupo na iisa yung pangarap. Tama. Tsaka yung isa pa sa naisip ko na habang pinapaliwanag mo yun, yung fulfillment eh. Diba? Kapag may pangarap ka, nakamit mo lalo na yung pangarap mo, na-experience mo yung success, talaga namang binibigay sa'yo nito yung natutuwa ka eh. Diba? Natutuwa ka, nagiging masaya ka kasi natupad mo kung ano yung purpose mo. Napakaganda nung point na yun kasi marami naman tayong mga bagay na na-achieve without planning for it. Hindi naman natin inisip, hindi naman natin pinlano, nangyari sa atin. Pero iba yung satisfaction, iba yung pakiramdam na pinlano mo siya, naisip mo siya, ginusto mo siya, pinaghirapan mo siya until such time na nangyari sa'yo. Tama. Mas masaya yun. Oo, tsaka hindi lang yun eh. Ang dami actually ang dami. Para sa mga audience natin ngayon, kapag meron kang plano, may goal ka, hindi lang yung inspirasyon sa'yo eh. Hindi mo namamalayan. Ito yung maganda eh. Hindi mo namamalayan. Naaapektuhan yung mga nasa paligid mo. Tama. Sila mismo nagkakaroon din ng inspiration na bakit pa nagsasaksid tong mahal ko, di ba? Tong kaibigan ko, kakilala ko. Kasi nga meron plano. Meron siyang tiyak o goal-oriented siya. Ang isang maganda din dun sa pagkakaroon ng plano, ito pwede nating isummarize sa maikling statement. Yung pagkakaroon ng plano, it enables you to reach your full potential. Iba kasi yung mga improvement mo sa sarili mo, pag-uugali, even sa skills, yung mga kakayahan mo, at yung iba pang mga bagay na pwedeng maging improvement mo. Sabi nga, yung pag-abot dun sa full potential mo, it doesn't happen by accident. Exactly. Hindi mo maaabot kung ano yung best na ikaw na naghihintay ka lang kung anong mangyayari sa buhay mo. The only way para marating mo yon, ano kaya yung pinaka-best na ako? Ano kaya yung better na ako? And one way to reach that level, mangarap ka. Tama. Kung titingnan natin yung
sa kabuuan, no, sa mas malawak pa na pagtingin, meron din bang impact ito para sa society? O katulad nung sabi nyo kanina, yung pagkakaroon ng ambition, pagkakaroon ng pangarap, it doesn't only affect the individual, it also affects the others. Pero dun sa punto ninyo, Nagkakaroon kasi ng impact din talaga, 'di ba? Kasi yung growth na nangyayari sa community nangyayari dahil din doon sa pagtatagumpay o success na nangyari sa buhay mo dahil sa pagkakaroon mo ng plano. tama. 'Di ba? Kaya dito makikita natin na ang daming benepisyo kapag ka meron kang plano. Oo. So, pwede nating sabihin na tayo din mismo yung unang-una na natutulungan pagka meron tayong mga tinatanaw sa future natin na gusto nating ma-achieve. O, kaya lang, ang isa pang bagay na sana lalong maintindihan ng ating mga listeners, no? Actually, si Apostle Paul na nasabi niya rin na ang naglalagay sa heart natin ng desire, ng plano, actually, ang Diyos din Tama. ang nagbibigay ng plano. Tama. So, bukod doon, kung titingnan natin yung isang naging statement ni Apostle Paul sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So dito sa verse na to, pinakikita yung isang mahalagang bagay. Our hopes represent also our faith. Tama. So kanina, ang pinag-usapan natin, yung mga practical na benefits ng pagkakaroon ng pangarap in general. So dito naman, it goes beyond practical pala. Kundi meron din siyang spiritual aspect. Na sabi ni Apostle Paul na pagka tayo, nagkakaroon tayo ng pangarap, dinedeclare natin na God is the source of our hope. Dinedeclare nito na buhay yung pag-asa mo. At ang pag-asa natin, walang iba kundi ang pinagmumulan ay si Lord. Tama. Kasi pag ang isang tao na pwedeng sabihin natin naubusan na siya ng pangarap, ayaw na niyang mangarap, pwedeng siyang maging indikasyon na baka nawawala na siya ng pag-asa. Hopeless na. So ang opposite naman nun, yung mawalan ka na ng pangarap, yung ayaw mo ng mangarap, wala ka nang gustong maabot, pwedeng yun ay maging sign ng hopelessness, na nawalan ka na ng pagtitiwala at hindi ka na naniniwala na merong Diyos. Na sabi nga natin kanina, God is the source of our hope. Tama. At dito lang talagang gusto lang natin ma-explain sa mga audience din natin yung importance nung pangarap mo na nakadepende ka sa mga plano ng Panginoon para sa'yo. Diba? Napakahalaga nun. Napaka-importante nun. At si Apostle Paul din na nag-explain tungkol dyan Sabi niya dun sa Romans chapter 8 naman, verse 28, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." So sabi natin kanina, our hopes, yung mga pag-asa natin, yung mga pangarap natin, yung mga goals in life natin, represents our faith. So bukod dun sa naniniwala tayo na merong Diyos, ay naniniwala din tayo na gumagawa ang Diyos sa buhay natin. God works for the good in our lives. Tama. At syempre, ang problema lang minsan, yung naiinip tayo doon sa mga bagay na gusto nating ma-achieve agad at iniisip natin na parang tayo ang gagawa para mangyari yung mga bagay na pinaplano natin. Dito sa verse na to, ipinakikita yung sinasabi ni Apostle Paul na ang Diyos ang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kahit na tayo nagplano, kahit tayo nag-isip, kahit na galing sa kalooban natin yung gusto nating ma-achieve, wag natin kalimutan yung important part ni Lord dun sa plano na yon. Kasi napakahalaga, hindi maliit na part, hindi maliit yung role na ginagampanan niya. Sabi doon ng verse, "And God works for the good nung mga nagmamahal sa Kanya." Okay, tungkol naman doon sa punto na na maaaring maging tanong ng iba, yung pagpaplano, sino ba talaga
may gusto nito. Although nasagot natin kanina. Pero ang punto na gusto kong sabihin yung hindi na tayo dapat na mahirapan pa kasi meron na tayong pattern para gawin itong mga bagay na dinidiscuss natin ngayon. At yun yung sinabi mismo ni Lord na talaga namang tingin ko alam ito ng marami. Very famous verse, tong verse na to. Sinabi yan ni Prophet Jeremiah. Sabi ni Lord, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, meron tayong mga plano. Tama. Pero wag din natin kalimutan na bago pa tayo magplano para sa sarili natin, bago tayo mangarap para sa sarili natin, pwedeng sabihin natin, nangarap na yung mga magulang natin. Tama. Merong higit pa kaysa doon. Meron pang nauna. At yung nauna, walang iba kundi si Lord. Sabi doon sa verse na binasa natin, "For I know the plans I have for you." Itong verse na to na binasa mo, sabi natin kanina, very famous. Pero, ano yung impact nito kapag naririnig mo tong salitang ito at binabasa natin tong verse na to na sinasabi, "I know the plans I have for you." Oo, at ito yung gusto nating i-share sa mga listeners po natin, sa mga audience natin, na kasi minsan pagka madalas na nating nababasa o naririnig yung verse, minsan nawawala na ng impact sa buhay natin. Pero once again, we're inviting you na tingnan natin at pansinin natin itong napakagandang verse na ito. At sa akin, personally, kung ako tatanungin, again, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung na-feel nyo dun sa verse na yun. Merong sense of peace, merong sense of security na kahit pala marami na akong pinaplano para sa sarili ko, marami na akong gustong marating para sa pamilya ko, meron palang plano si Lord para sa akin. Yun ang maganda doon Kaya sabi ko nga kanina, at na-share din natin, sabi mo, ano impact sa'yo ng mga salitang ito? Minsan, naririnig mo na lang siya. Tama. O very familiar. Pero yung pagkakaroon ng faith from this particular verse na ang Panginoon mismo nagsasabi na napakabuti ng plano niya, ang daming gustong tapusin ito sa isip at sa puso at mga bagay na nangyayari ngayon sa lahat ng mga tao dahil minsan nabibigo sila sa plano nila. Tama. Sasaktan na ako. Tama. Hindi ko na kaya. Napaulit-ulit na lang itong mga nangyayari sa buhay ko. Parang di na matatapos. Kaya yung iba natatakot ng mangarap. Ayaw na magplano. Kasi na-experience na nila, nag-set sila ng expectation, umasa talaga sila doon, nag-invest sila ng effort, nag-invest sila ng panahon, sa dulo, hindi nangyari. The next time around, parang di na ako magpaplano, ayoko na. Gusto lang natin sabihin dito na sa lahat po ng mga audience namin ngayon, kung may mga plano ka, may mga goals ka, huwag kang matakot na magplano. Ang tiyakin mo lang, yung mga plano mo, talagang naka-align sa mga bagay na gusto ng Diyos para sa'yo. Kung nangyari na sa'yo na nagplano ka na, nangarap ka na, at dumating na rin yung pagkakataon na hindi mo natupad yung plano na yon, hindi yun sapat na dahilan para hindi ka na mangarap at magplano ulit. So I think ito yung message ni Lord sa atin sa usapan natin na to, na hindi tayo dapat na matakot, hindi tayo dapat na magdalawang isip to be better. Tama. Hindi tayo dapat na mangamba, na magkaroon tayo ng mga plano and dreams para sa sarili natin, para sa pamilya natin. God is allowing us to have our dreams. Kailangan lang, sabi nyo nga, kailangan matiyak natin na yung plano natin aligned dun sa plano ng Diyos para sa atin. Lord, maraming salamat po sa mga teachings na narinig po namin ngayon. Salamat din po sa tiyaga ng amin pong mga listeners, aming mga audience na nakinig ng iyong mga pagtuturo. Sana, gaya ng aming narinig, magkaroon kami ng pangarap at magkaroon kami ng strong desire na tuparin ang mga pangarap na ito, sapagkat alam namin, ikaw ang nandyan na unang nagturo nito at nagsilid sa aming puso ng pagkakaroon ng mga pangarap, at ikaw din ang tutulong para magawa at matupad namin ang lahat ng ito.
Maasa kami, Panginoon. Maasa kami, Lord, na ibe-bless mo po ang lahat ng mga plans, ang lahat ng mga goals, ng dreams ng amin pong mga listeners, ng aming mga audience, kaming lahat na naging bahagi ng pagtatanghal na ito. Inihiling po namin ito sa pangalan mo pong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia. Kaya isa ng ganap na ministeryo. Himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Matinik na landasin ang aking tinatahak. Sa bawat paghakbay, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Matinik na landasin ang aking tinatahak. Sa bawat paghakbay, ang mga luha ay pumapatak. Dinidiling ng pagtitiis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Pinanday ang puso, naging subok, sapagkat iyong dinalisay nahahanda sa lahat ng hamon ng buhay. Nang hahawakang lubos sa pag-asang matibay, at sa lahat ng panahon, ikaw, Panginoon, ang aking kaagapan.
Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Aking paghambang ay lalo pang palalakasin. Madupilas man ang ilang ulit ay babangon pa rin. Bawat sakit ay patuloy na titiisin. Dulo ng kasakdalan ay aking pilit na aabutin. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Lahat ng bagay ay
Hakbang, sige anak, hakbang pa. Ang sabi sa akin ng Ama, bakit nga ba ako titigil pa? Isang hakbang sige anak, hakbang pa. Ang sabi sa akin ng Ama, bakit nga ba ako titigil pa? Isang hakbang nang abot na nga ng ating mga kamay. Sandali na lamang ang paghihintay, patapos na ang paglalakbay. Bakit nga ba ako titigil pa? Isang hakbang na nga lang pala. Di ako matatakot pagkat ang Diyos ay sumasa akin. Di ako mangangamba, ako'y Kanyang tinutulungan, ako'y Kanyang inaalalayan ng kanang kamay ng Kanyang katwiran. Heto, narito na ang tagumpay, abot na nga ng ating mga kamay. Sandali na lamang ang paghihintay, patapos na ang paglalakbay. Bakit nga ba ako titigil pa? Isang hakbang na nga lang pala. Di ako matatakot pagkat ang Diyos ay sumasa akin. Di ako mangangamba,
Hindi
days are passing by quite so fast. Can't help but think, when's this gonna last? Afraid to face the day called tomorrow. Waiting for the sun to shine again. Feel the wind brush against my skin. Look up on the skies to ease my sorrow. As the world suddenly has corners, days are short and the nights are longer. Alone together, this seems forever. But I know that it's gonna be alright if I walk by a guiding light. All of the tears and sleepless nights fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you. You're true. Hold on to my faith in you. I must admit that sometimes I don't get why things are making me so upset. But if it's your will, then I must not forget that you are the anchor of my life. And I know that it's gonna be alright if I walk by a guiding light. All of the tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you. You are true. And I'll hold on to my faith in you. There are days that are not that easy, but you've shown me all your mercy. I'm strengthened by your eternal glory. It's a time where the days are changing, but your faithful love remaining. You are our God, the one true King. It's gonna be alright if I walked by a guiding light. All of the tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you. You are true. It's gonna be alright if I walk by a guiding light. Tears and sleepless nights will fade right before my eyes. 'Cause I know that it's you.
sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Di titigil, tinig ko ay gagamitin. Di pagkagabi, ikaw lang ang tutulong sa'kin. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ang kabutihan mong umaakay sa'kin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y subuin mo. Di liliko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Ang kabutihan mong umaakay sa'kin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y suguin mo. Di liliko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Ang kabutihan mong umaakay sa'kin patungo sa piling mo. Ang paglilingkod ay gagawin ko saan mang dako ako'y suguin mo. Di liliko sa mga bilin, mga lakad ay pagtatagubilin. Ang pagkakbang ko'y ingatan mo. Ako'y
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!